Naatay tubagon karon nga pangutana. Ang pangutana mahitungod sa pagtawag og amahan o father sa atong mga kaparian. Siguro kahibalo mo, no, kamong nagtan-aw karon ani nga video, kahibalo mo nga ang atong pagtuong Katoliko o ang among pagtuong Katoliko gisaway sa mga dili Katoliko. Daghang mga pagtulunan sa Katoliko ang gisaway kay wala lagi kuno masubay sa Biblia. O gani ako niadtong hapit ko mabalhin og laing relihiyon, hapit ko mabalhin og laing grupo sa relihiyon, maunay nasa kong una-una nga biyaan unta nako ang Katoliko tungod sa nakatuo ko niadto nga ang mga pagtulon ang Katoliko o mga balansayong Katoliko nahisupak sa Biblia. Ug mao nang hapit ko madala, no? Hapit ko mobiya sa Katoliko. Ug usa sa akong nahibaw-an nga akong tukion karon kay dili man ako mahisgutan pod ang daghan kayo kay na kulang ning atong igahin karon nga oras kung tukion nato ang daghang mga pagtulunan nga kinahanglan tubagon, no? O tagaag katinawan. Ang ako lang tukion karon kining pagtawag og amahan sa pari. Kay gisaway ni kay supa kuno sa Biblia. Ang bersikulo sa Biblia nga gigamit sa pagsupak anang pagtawag og amahan o father sa pari kanang mabasa na sa Mateo 23:9. Unsa may mabasa diha sa Mateo 23:9? Ang mabasa diha nga nag-ingon ang Ginoo nga dili ta magtawag og amahan kang bisan kinsang tawo diri sa yuta kay usa ra man ang amahan nga tua sa langit ang Dios. Kana nga bersikulo mao'y gigamit sa mga dili Katoliko nga bawal o gidili ang pagtawag og father o amahan sa pari. Nakaron angay batang mutuo ana nga gidili gyud ang pagtawag og amahan sa pari kay mao na ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga bawal ang pagtawag og amahan kang bisan kinsang tawo diri sa yuta. Mao ba nagipasabot sa Ginoo nga bawal ang pagtawag og father o amahan sa pari? Now, iniadto nakatuo ko ana mo bitaw hapit ko mobiya sa Katoliko kay nagtuo na gyud unta ko ana nga sayop ng pagtawag og amahan sa pari. Pero sa dihang akong nasayran ang katinawan o tubag Katoliko ni ana, nausab nga ako na nakasabot na ko og wala na ko musupag anang pagtawag og amahan sa pari. Now, karon unsa may tubag ni ana? Mao ba gyud gipasabot ni Kristo nga bawal gyud ang pagtawag og amahan sa pari? Now, dili, no? Nganong dili tungod kay daghang mga bersikulo sa Biblia nga makapahuna-huna po nato nga pwede nga motawag tag father, no? Gani no sa pamilya ang head of the family, no? Ako pananglit kay head of the family naman ko, kay minyo naman ko. Tawgon man kog amahan sa akong anak. Bawal lay na. Gani ang ubang mga dili Katoliko nga nisupak anang pagtawag og amahan sa pari. Bisan sila mismo sa ilang pamilya kanang head of the family tawgon nila pa, ma, tawgon nila papa o ama o tatay ang head of the family. So bisan sila mismo, no, nagtawag og amahan, no, sa ilang head of the family. O bisan gani kanang atong mayor o kanang bang presidente o leader sa usa ka grupo, pwede man ang tawag natong amahan, no? Basta leader, no? Okay. Kani sa Biblia si Abraham gitawag og father of faith.
Pero nahinumdum ko sa dili katoliko nga nag-ingon, dili na mo'y buti pasabot sa Ginoo sa Mateo 23:9. Pwede ra mo tawag og amahan kuno sa pamilya o kanang leader ba, pero kana kunong kana bang mensahero sa Dios o spiritual nga kana bang pastor o ministro o pare, mao kuno nagi bawal sa Ginoo nga kana bang tawag og amahan. Pero mga igsoon, kung basahon na to ang Biblia, wala man mag-ingon si Kristo nga ang ministro o kanang pare, pastor ba, wala mag-ingon ang Ginoo nga maunay dili tawag og father. Kung basahon nato gyud litra por litra ang Biblia, ang giingon diha nga dili magtawag og amahan kang bisan kinsa diri sa yuta. Wala mo ingon nga pari lang o ministro lang ang gidili o pare lang gidili ang pagtawag og father. Wa man giingon diha. Ang giingon diha gyud kung litrahon nato pagsabot, bisan kinsa diri sa yuta dili tawgon og amahan. Kung pasabot, bisan kanang pagtawag og father sa pamilya, no, kanang head of the family, sayo po na. Ug sila pod nga mga nisupak anak, ila mo po tawgon og amahan o father kanang ilang head of the family. Nya sa Biblia, daghang masabot na to nga pwedeng tawgon og amahan ng kanang pare, no? Asa pananglit masabot na to nga ang pare tawgon og amahan. Sa Roma 15:16, kung wala ko masayo pagpugnit sa teksto, giingon diha nga si Pablo pare, no? Roma 15:16, kung wala ko malimot sa bersikulo, si Pablo pare. Then sa ubang hubad, ministro. Depende man na sa hubad, na ay muhubad og pare, na apoy muhubad og ministro. Kay actually, maura man na kung sabton. A minister of God or a priest of God, maura na kung sabton. No? Okay. Now, yan namang namalagi sa Biblia nga si Pablo pare. Unya, si Pablo nga pare, matod pa niya sa 1 Corinto 4:15, siya amahan sa mayong balita. So siya gani mismo nag-ingon nga amahan siya sa mayong balita. So wala na, no? Sayop ng pagsabot sa mga dili katoliko nga ang ipasabot sa Ginoo nga dili tawgon og father kanang ministro o pare. Kaya nga naman si Pablo nag-ingon nga siya amahan sa mayong balita. Amahan siya sa mayong balita. Father siya, no? Dayon kining pare siya, Roma 15:16, no? Og sa 1 Juan kapitulo 2 pod bersikulo 18 hangtod sa 19. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod sa 19, si San Juan iyang gitawag ang mga faithful, ang mga magtutuo, iyang gi-address o iyang giingon, iyang gitawag og mga anak, no? Ningon siya, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. O kung bawal ang pag-ila o pagtawag sa ministro, sama niya, kay ministro man siya sa Dios, no? Si Juan. Kung bawal ang pag-ila o pagtawag o father o amahan sa ministro, nganong ang gitawag, gi-address ni Juan sa mga matuhuon, mga faithful, wa man siya moingog mga igsuon. Ang iyang giingon, mga anak man, nga nagpasabot nga, ang iya daing posisyon, father. Di ba? Unsa man siya? Si Juan, ministro sa Dios, o pare sa Dios. Sama ni Pablo, ministro o pare sa Dios. Kung gidili ang pag-ila sa ministro o pare nga father o amahan, nganong ang iyang gitawag sa mga magtutuo, nga kauban niyang magtutuo, nganong wala siya moingon mga igsuon? Nganong nag-ingon siya, mga anak? Nagpasabot nga, kana ding ministro, gipasabot nga amahan o leader. Kay synonymous naman ng leader o kanang amahan. Kay kanang mayor man gani nga leader sa syudad, tawgon mag-amahan sa syudad. Ang gobernador, ang gobernador nga leader sa probinsya, tawgon magpudog kanang amahan. Di ba? So dili na nakaroon kay katupong si Abraham gitawag og
Father of faith. Nya daghan pang bersikulo no na ako'y nailhang pare nga scholar aning Biblia. Pagka hapit na memorize niya ng mga bersikulo sa Biblia nga tawag og Father ng mga ministro sa Dios. Si Pablo lang nag-ingon nga amahan siya sa maayong balita. Oh? So now kana bang Mateo 23:9 nga nag-ingon si Kristo nga bawal ang pagtawag og amahan diri sa yuta. Ang gipasabot ba gyud ni si Kristo diha nga bawal gamito ng titulo nga amahan o titulo sa Dios sa pagtawag sa tao? Dili na mo gipasabot sa Ginoo, no? Kay kining Biblia gud kung magtuon ta, dili tanan sabto na kanang literal na ay kanang pinasumbingay na ay allegory o kanang gitawag ng anthropomorphism o kana bang sa figure of speech nga lain-lain mga paagi sa pagsabot na ay masabtan lang nimo pinaagig pasumbingay na apoy litra por litra na apoy kanang gitawag og synecdoche. Lain-lain, no? Oo. Ang pag-ingon ni Kristo diha nga ayaw ka mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dili na siya literal kay kung literal na unsa man tong mga bersikulo sa Biblia nga nagpasabot nga ang ministro o pari sa Dios Father. Si Pablo nag-ingon nga amahan siya sa maayong balita. Si Abraham Father of faith. Si Juan nag-ingon sa mga magtutuo mga anak. Nganong wala man siya maingog mga igsoon. Nganong mga anak man nagpasabot nga ang iyang katungdanan Father. Ministro man siya o pari man siya sa Dios. Di ba? Now, unsa man gyud gipasabot sa Ginoo diha? Nga ayaw ka mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Now, kung atong basahon ng Mateo 23, sugdon gyud sa bersikulo 1 hangtod sa bisag 11 o 12 lang, no? Usban ako Mateo 23 bersikulo 1 hangtod sa kanang bisag 11 o 12. Ang context gud ana, no? Dili na sabton gyud na siya literal kay kung iliteral nimo na siya mahulog nga daghang mga bersikulo sa Biblia ang masupak. Oh? Kay daghan mga bersikulo sa Biblia nga pwede ra ta mo tawag og amahan sa kanang head of the family. Oh? O kanang sa si Pablo kato kung giingon ninyo ganina 1 Corinto 4:15 amahan just maayong balita. Ang mayor o gobernador pwede tawagon og amahan. No? Basta leader, di ba? Oh. Yeah. Unsa may gipasabot sa Ginoo na dili na literal. Unsa gipasabot sa Ginoo na kinahanglan sabto nato contextually gikan sa bersikulo 1 kay Mateo 23 man na sugdon og basa sa bersikulo 1 bisag hangtod lang sa 12. Ang context diha naghisgot diya si Kristo og mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo nga mga authorities o mga teachers sa daan nga relihiyon katong Judaism. Nag-ingon si Kristo diha nga kining mga tawhana, kining mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod nga maayo kay kasulatan, leader sila, nagtudlo sila, teacher sila, pero mapahitason. Gisaway ni Kristo kining mga Hudeo o mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod nga mapahitason. No? Dili gusto ang ginawa na, no? Si Kristo gusto siya nga sa mga leader o mga magtutudlo o mga leader dapat mapahiobsanon dili mapahitason. Kay kung mapahitason ka, sama manggugag nakigtupong sa Dios. Usara may Dios, usara may labaw sa tanan, yang anong magpataas man ka. Dapat atong ipahiuyon ang atong pagkasulugoon sa Dios nga magpaubos ta, dili ta magpataas. Kay kung magpataas ta, sama rang nagpaka-Dios ta ana, nakigtupong ta sa Dios. Sa laing pagkaistorya, bawal ang pagtawag og amahan nga kana iya ra sa Dios but pasabot kana bang magpatawag kag amahan ingon nga Dios
Kay dili pwede nga makitupong ta sa Dios bisan gani si Kristo nga Dios siya pero wala siya magguna-huna ana. Pilipos 2:6 hangtod sa 8 nga niingon si Pablo nga si Kristo kuno bisan Dios pero wala siya magguna-huna ana, nagpaubos siya. Di ba? Mao mangganing sa Juan 17:1-3 nag-ingon siya nga ang amahan lang bugtong Dios. Nga wa magpasabot nga dili sa Dios. Kay wa man siya magpasikat, wa man siya magguna-huna sa iyang pagka-Diyos, kay mapayubisanon man siya, nagpaubos man siya. No, magaling na say pa nagsabot sa mga iglesia ni Kristo nga si Kristo kuno nagpasabot nga dili siya Diyos, kay nag-ingon siya nga ang amahan ray Diyos, kay wa man niya hunahunayang pagka-Diyos. No? Pero sa Katoliko nga pagsabot, dili ingon ana, Diyos si Kristo, pero walang niya hunahuna. Kay ang amahan ra na mga pulong niya sa pagpaubos, kay kung sabto na nga dili siya Diyos, niya kay nag-ingon mo po siya nga ang amahan ra mooy maayo. Sabton ba na nga dili siya maayo? Maayo siya pero walang niya nagipanghambog. Ang amahan ra kuno inana ra. So balik ta. So unsa may gipasabot sa Ginoo diha? Di na literal nga bawal gyud gamito ng titulo sa Dios, no? Nga amahan, no? Bawal, no? No? Gani ka ng tinugyanan sa Yahweh diha sa Biblia, concept, tawgon mo nag-amahan o Father, basa sa Isaias 22. Isaias 22, versikulo 21 o 22. Na ato'y second in command to the king diha. Ha? Nga tinugyanan sa Yahweh. Kanang right hand ba sa king? Di ba kanang gingharian naman ay hari, din na po na siya prime minister. Kanang iyang prime minister, tugyanan nag Yahweh. Gali representative na sa hari, second in command to the king God. Marabag mayordomo sa hari. Kanang tinugyanan si Yahweh, giingon diha nga kanang iyang katungdanan, tawag ko ng Father, amahan. Di ba? So, naagay na sa Biblia. Unya, kung mudagan ta sa Biblia sa New Covenant Kingdom of God, ang gitugyanan og Yahweh sa gingharian si Pedro man, mao na nga sakto nang gitudlo sa Katoliko nga si Pedro unang Santo Papa. Ano man, kay ang tinugyanan sa Yahweh naa naman tay background sa Isaias, tawgon man nagpader o amahan. Na Isaias 22, 21 hangtod sa 22. Ang istorya gyud diha kato sa una pa na nga gikuwaan na nato base o premise tungod kay gitugyanan man og Yahweh. Ang istorya gyud diha sa Isaias 22, 21 ug 22. Niadtong panahon ni King Hezekiah ba na? King Hezekiah nga ang iyang tinugyanan si Yahweh, ang iyang prime minister si Shebna. Prime minister si Shebna, siya mo'y gahawid si Yahweh, katawag ko no gamahan. Pero kay dautan man siya nga pagka-leader, pagka prime minister, mao nang giilisdan siya ni Eliakim. Ang authority nga gasimbolo og Yahweh, ang authority nga naa ni Shebna, no? Ang authority nga gisimbolohan og Yahweh gikuha sa Dios gikan ni Shebna. Kay dautan siya nga pagka-leader, gikuha ang Yahweh o authority niya o gitugyan, gihatag na, gibalhin na ngadto ni Eliakim. Siya na po'y holder of the key sa gingharian nga tawgon lagi Father. Di ba? So, maubitaw nang wala masayop ang Katoliko sa pagtawag sa katungdanan ni Pedro nga Father o Santo Papa, kay holder of the key man siya. Di ba? Oo. Nahinumdum ko na ito'y debate nga nag-ingon, asa man mabasa sa Biblia nga si Pedro Santo Papa? Now, wala magtudlo ang Katoliko na mabasa na litra por litra. Implied lang, ipasabot lang. Yan napan ito'y nag-ingon nga, asa may kinsa mga apostola nga kauban ni Pedro nga gatawag niya Santo Papa. Now, wala magtudlo ang Katoliko ana nga mabasa na. Kay implied raman gipasabot raman. Ya dili man gud na sabto na to nga pananglit tinuod jud nga wala gyud gatawag og Santo Papa ni Pedro sa mga apostol kay dili mabasa sa Biblia. Sa inabugado nga pagkasulti kung wala ka dito sa maong panahon, nya kay dili man pud tanan nasulat sa Biblia. Juan 21:25. Basaha ang Juan 21:25, di ba gipasabot nga dili tanang kamatuoran nasulat sa Biblia. Sa buhat lang na ni Kristo. No?
nga giingon diha nga dili ang tanan na sulat kay kung sulaton pa kuno nagtuo nga ang bisan gani kuno ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa mga sinulat. Daghang kamatuoran nga wala masulat sa Biblia. Di ba? Kung wala ka kahibalo kay wala ka atong higayuna, so dili man kuno tanan na sulat. So basig na ay nagtawag ni Pedro og Santo Papa pero wa lang masulat. Di ba? Kay giyon sa man pag kay balo nga wala nga wa man kadidto sa panahon. Nga di mapug ka salig lang sa nasulat kay di man pud tanan nasulat. Pero anang nangihi ba si San Juan o si Pablo? Di ka kabasaan na sa Biblia. Amo to nga babasa ba na? Basta ako kabasa o nalimot ba ako? Wa ko'y nabasa nga nangihi si San Pablo. Wa ko'y nabasa gali nga nalibag. Sabton ba na nga si Pablo o kuban pa mga apostol wala mangihi, wala malibang kay dili wala na nabasa. Dili ingon na. So, mao na kanang pag-ingon nga walay nagtawag og Santo Papa sa mga apostol ni Pedro. Now, subjective na, dili na objective kay wala man ta sa maong panahon. Mahimong na nagtawag, walang ta kahibalo. Pares gali anang manguros. Yun sa pagsiguro nga wa gyud nanguros sa ilang panahon. Tungod lang kay di mabasa. Basig na nanguros, wa lang masulat. Di ba? Simple naman na siya. Logic, no? So, di ka ka-objective, no? Prasgulaan ng pagbunyag po ni Kristo. Yun sa na to pagsiguro nga immerse gyud siya. Katong gibunyagan siyang Juan Bautista nga wala may video ng Biblia. Nagiingon naman dito sa hawas ni Kristo sa tubig. Sa paghumag bautismo ni Kristo, o human siya mabunyagi, mihawas siya sa tubig. Ang pangutana giyon sa man siya pagbautismo, gawa may video. Kanang tungod lang tingali sa pulong nihawas siya sa tubig. Katiman sa istorya, ang hawas diha, human na siya bunyagi, ay siya mihawas. Ang pangutana giyon sa pagbunyag, di nimo mabasa diha. Yun di nimo makita kay wala lagi video, gawas og nay video. Pangutana giyon sa pagbunyag, dili nimo makita na litra por litra sa Biblia. Kay human na siya bautismohi ay sa mihawas. Dili na magamit galing argumento nga kanang hawas gapasabot nga gituslob sa pagbunyag. Kaya ang giingon diha, pag humagbunyag ni Kristo, may hawas siya sa tubig. Sa ato pa, katong paghawas niya, wala na ito'y labos bunyag. Kaya humana man siya bunyagi. Pero ang pangutana, giyon sa man siya pagbunyag. Pwede man nagibubuan ra din ni hawas siya sa tubig. Kay tagatuhod niya bagha ang tubig. Diyon, humana siya bunyagi, gibubuan ba siya o gisabligan ba siya? Ay siya may hawas. Katong hawas, wala na ito'y labos bunyag. Okay. Humana man siya bunyagi ay mihawas. Pangutana giyon sa man siya pagbunyag. Yan arabay mabasa sa Ezekiel 36:25 nga naay paghugas sa mga sala. Unsa may paghugas sa mga sala? Tagna man na bunyag. Sprinkle ko no. So sa history god tulo ka klase ang pagbunyag. Pag-immersed sakto na napoy pagbubo, napoy pagsablig. So, di ta mag-isigutan na. Naisigutan lang na gamay kay sample man na, no? So, pag-explain na to nga di kang kasigurado nga immerse ra gyud ang pagbautismo nga kay sa history na may paagi sa pagbunyag nga lahi. Nga dili lang kay kuan. Ingon na po, no? Nga kadtong pagtawag og amahan ni Pedro o Santo Papa, mahimong dili kita kabasaan na sa Biblia. Wala po'y pagtulon ng Katoliko nga mabasa na litra por litra. Wala. Pero kung mo sigurado ka, moingon ka nga wala gyud, unya wala ka sa maong panahon, unya wa pud na sulat tanan, basig na ay nagtawag og Santo Papa ni Pedro, walang masulat. Kay kung buot na hunaon sa inabugado nga pag-analyze, kanang pagtuo nga walay gatawag og Santo Papa ni Pedro, subjective na.
espekulasyon lang kay wa man ka didto. May tuwa ka sa maong panahon nga nakasaksi ka. Di man himuon nimong ebidensya na tungod kay wa nasulat. No? Kay dili man tanan nasulat. Basig na igatawag og Santo Papa ni Pedro, wa lang masulat. Di ba? Oh. So, kuha na sa kanang spekulasyon lang. Panaghap lang nga, posibleng sakto ka, posibleng pong dili. Kaya wa man kasamaong panahon, wa man pod masulatanan. Di ba? Ang pag-ingon pod nga, naay gatawag og Santo Papa ni Pedro, tabla. No? Kay wa man pod giingon dito nga naay gatawag. Wa pod wala. Okay, wa man gyud po tayo mabasa litra por litra sa Biblia nga si San Pedro gitawag og Santo Papa. Di ba? Wala. Pero naay masabot. Nganong naay masabot? Mo ni ang logic sa Katoliko. Ang tinugyanan si Yahweh sa gingharian sumala sa Isaias 22, 21 ug 22 tawgon og amahan. Si Pedro pasado ba ana? Pasado kay gitugyanan man siya Yahweh sa gingharian. Nga matud pa sa Isaias 22, 21 ug 22 tawgon og amahan. So pasado si Pedro. Karon kana pong description nga santo o santo ato bang gikunik ba nganong butangan man natog santo papa aron makahibalota nga balaan na nga katungdanan. Doon na gaytoy gaingon nga blasphemy kuno ang pagtawag og kana bang sa katungdanan sa tao og Santo Papa kay kung ininglisod na Holy Father usa ra may Holy Father ang Dios sa langit. Kanong tawagon mo kuno na si Pedro og Santo Papa nga Holy Father nga ang Dios ra may Holy Father. Tinuod nga ang Dios ray Holy Father. Pero kung basahon mo ito ang Biblia, iya man nang ipaambit na iyang titulo sa mga tao o kanang iyang suguon. Plus gudaan nang nganong ang leader sa pamilya tawgon mag-father, nga kanang father titulo man na sa Dios. Be aber. Di ba? Nganong ang head of the family tawgon man nag-father. Ako, father ko, kinahanglan ko yan. Head ko sa pamilya kay laki mo ko. Oh, nganong tawgon og father og ang head of the family. Kay ang leader gud sa pamilya, figure na sa Dios. Father figure. Dili ko Dios, pero tungod kay leader ko, nakaambit ko sa pagkaamahan o leader sa Dios. Pagkaamahan sa Dios tungod kay leader ko. Pero figure ako. Dili ko ang amahan nga kadtong makagagahom nga tuwas langit. Gani si Moises giingnan sa Dios sa Exodus 7:1. Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Now, si Moises dili sa Dios, pero nganong nag-ingon ng Dios nga Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Now, dili na sabton nga nahimo ng Dios si Moises sa kahimtang kay ang Dios way sinugdanan, way kamatayon, ni katapusan si Moises na isinugdanan, namatay po. Di ba? So, dili bot sabton nga nahimo ng Dios si Moises sa dihang giingnan siya sa Dios. Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. No? Kana nagpasabot lang nga mahimo diay nga ang Dios ipagamit niya iyang titulo sa tao nga iyang sugoon. Di ba? Oh? Ang mga pari sulugoon man na sa Dios. So mahimong ipaambit sa Dios ang iyang titulo nga amahan. Kaya kita tanan mga sulugoon man ta sa Dios. Lahi-lahi lang tag katungdanan na pare na pwedili. Di ba? Oh. So mao na mga igsuon no nga nagtan-aw ani nga video. Karon unsa man gyud ang ipasabot ni Kristo atong ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Simple lang. Ang ipasabot ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta nga dili ta magpataas, kinahanglan magpaubos ta. Kay kung magpataas ta, samarang nagpakadiyos ta anak. So mao nang ningon si Kristo nga ang magpataas ipaubos. But pasabot dili angayan anang titulo sa amahan ang magpataas. No? Basahin ninyo ng Mateo 23. Gani kung iapil ng
Mateo 23 versikulo 8 ayha ng 9 kanang sa 9 ni ingon man ang Ginoo diha ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Pero dili lang amahan hasta ng pagtawag og teacher. No? Basahan ko ninyo. Dili lang ang pagtawag og amahan ang gibawal diha o pader hasta ng pagtawag og teacher sa tao diri sa yuta gibawal mo na. Kung sabto na literal. Oh? Basahan ninyo. Mateo 28:8. Ay nakadaot gud ani mga dili Katoliko para lang yun nila sawayon ang Katoliko parang dili mo mutuo para ma-discredit ang Katoliko i-out of context nila. Unya sa ilang pag out of context pilion ra pud nila kana rang Mateo 23:9 nga ayaw mo pagtawag og amahan. Dili nila i-appeal lang verse 8 nga nag-ingon man pus Kristo ayaw mo pagtawag og teacher o guro. Ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usara ang inyong teacher si Kristo. Na kung litrahon na pagsabot di kana day mga teacher sa DepEd tawgon mo nag teacher sayo puday na. Ang mga kumbot na hunaon ang mga apostoles gani teacher mo na kay magtutudlo ko na sa ebanghelyo. Di ba? Oh, na dili gyud na sa literal. Ang gipasabot gyud sa Ginoo diha nga bawal gidili niya ang kinaiya nga mapahitason sa mga leader. Dapat kung leader ka magpaubos. Kung magpaubos ka, ang ngayan ka anang titulo nga taas kay nag-ingon si Kristo diha. Mateo 23:8-9 nag-ingon siya ayaw pagtawag og teacher diri sa yuta, ayaw pagtawag og amahan diri sa yuta. Sa bersikulo luksot ta gamay og bersikulo pero maura nga chapter sumpay ra. Nag-ingon siya nga, kay ang magpataas, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. So kung atog yun ang sabton, gikan sa 23, ang mga Parisiyo ug mga magtutudlo sa balaod, nagpataas man sila. Huh? Munang nag-ingon si Kristo nga, ang magpataas, ipaubos. But pasabot, dili ang ngayan anang titulo nga taas, sama anang father o teacher. No? Kay kana akong teacher, taas na ang katungdanan. No? Kay gisaligan ug gas Ginoo sa pagtudlo. Oh. Kanang katungdanan sa Dios sama sa teacher, kay ang Dios teacher man, labang teacher. Oh. O kanang amahan, katungdanan na sa Dios ng teacher o father. Si Kristo ri ba teacher? Oh. Kanang teacher katungdanan na nga taas o kanang father kay kanang galing mayor tawagon mag-father o kung father ka o teacher ka kinahanglan magpaubos ka kay ang magpaubos ipataas man but pasabot tituluhan kag titulo sa Dios sama ng teacher o father, di ba? O samtara god Mateo 23, sugdag yung basa sa versikulo 1. Ayaw lang ng 9 o 8 kay di yung kakasabot, ana, maliteral yun yung sabot. Para dili nimo maliteral og sabot, sugda og basa sa versikulo 1. Bisag hangtod lang sa 12. Nga ang gipasabot sa Ginoo diha, ang mga Pariseo o mga magtutulo sa balaod nga nagpataas, dili gusto ang Ginoo anang kinaiya nga mapahitason. Kaya kung mapahitason ka, nga sama ra nga nagpaka-Diyos ka. Nagpakaamahan ka ingon nga Diyos, bawal na. Gidili nang magtawag og amahan diri sa yuta nga amot pasabot ka ng pagkaamahan sa Diyos. Ang mga pari, wala ta mag-ingon nga amahan sila tungod kay Diyos. Sila wala. Ang mga pari gali na to, mag-ampo man og Diyos. Di ba? Magmisa man niya. Kinsa may sentro diya sa misa, di ba? Ang Diyos, si Kristo. Kanang Eucharist, kanang Santos na Misa, kinsa may sentro diha, kanabang pare, si Kristo. Kay kanang instruction sa pagmisa, sugo man ni Kristo. Katong nag-ingon siya, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Nya ang pare po muluhod, magtawag og Dios, magampo sa Dios. So dili ang pagkaamahan sa Dios mo giagaw sa pare. Dili, no? So ang gipasabot ni Kristo diha nga sa mga sulugoon sama sa pare kinahanglan magpaubos dili magpataas.
magpakasulugod. Kay ang magpaubos, ipataas. Ba't pasabot? Ang ngayon ang titulo sa Diyos nga amahan o teacher. Oh. Pero kung magpataas ka, ipaubos ka sa tupa, di ka ang ngayon ang titulo nga teacher o father. Mao na gipasabot ni Kristo. Dili kay bawal yun ang titulo sa Diyos. Kay kanang titulo sa Diyos, ipagamit yun na niya sa tao nga iyang suguon. Na kung balikan na to si Pedro, nganong tawag og Santo Papa si Pedro. Kay kanang iyang katungdanan, iyan na sa Diyos. Kay si Kristo may nag-ingon niya, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili, diri sa yuta, idili sa langit. Unsa may background anong tinugyanan sa yawi, akong usbon. Ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Pader, Isaias 22, 21 ug 22. Pasados Pedro na kay gitugyanan sa Yahweh. Isaias 22, 21 ug 22 ang tinugyanan sa Yahweh tawgon og Pader. Karon, kanang pagbutang og santo, holy. No, natay premise ana, natay basihan ana nasa Revelation chapter 3 verse 7. Sa Revelation chapter 3 verse 7, si Kristo ang ipasabot diha. Tinugyanan si Yahweh. O naghupot si Yahweh, si Kristo. Si Kristo naghupot sa Yahweh, gitawag diha og holy. Sa to pa, kanang holder sa Yahweh o authority, holy. No? Ayaw kalimot. Revelation chapter 3 verse 7, ang gitugyanan si Yahweh o naghupot sa Yahweh, balaan. So manong balaan sa kinat sila, santo. Oh. Si Pedro, gitugyanan man si Yahweh, sa to pa ang iyang katungdanan, santo o balaan. Oh, Revelation chapter 3 verse 7. Si Kristo mo'y naghupot sa Yahweh, gitawag og balaan o santo. Unya kay si Kristo gitugyanan mag si Yahweh, tugyanan man si Pedro, iya man gitugyanan og Yahweh. Sa to pa kanang iyang katungdanan balaan, alang-alang og evil. Di ba? Evil din ang katungdanan ni Pedro. Kung dili santo. Di ba? So, kinsa may gahimo anong katungdanan niya. Kinsa may ga-appoint niya anong pagkatinugyanan si Yahweh. Ang Ginoo man nga balaan, si Kristo. So, kana nga katungdanan, balaan yun na, o santo. So, bisan pag walay litra po litra nga si Pedro, tawgon og Santo Papa, masabot. Ano man, kinsa man day gaingon ni Pedro nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Isa may gaingon ni Ana, demonyo. Si Lucifer baguto nga nahimong demonyo ang gaingon ni Pedro ana dili. Kinsa may gaingon ni Pedro nga, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Si Kristo, unsa man si Kristo balaan. So kanang pag-appoint niya ni Pedro nga tinugyanan si Yahweh, balaan na. Kasi Kristo may gaingon na dili man ang yawa. So kanang katungdanan ni Pedro balaan mo nang holy o santo. Oh, di ba? Oh. Pero na may teksto, Revelation 3:7, si Kristo nga gahawid sa Yahweh, balaan. Oh. Unya sa tanang mga apostoles, si Pedro may gitugyanan sa Yahweh. So mo biyan ang akong sabton, si Pedro de iyang bikar. Oh, representative. Kaya kanang bikar, representative na. O gani, bari ako, believe jud ko sa Katoliko. Kay ang hari namang gani representative, ang leader, no? Nya, sama gud sa mayor, na may representative, kanang iyang vice mayor, kanang gobernador po, na po siya vice governor. Kay ang tuyo ana, kanang gobernador, kung maadto sa laing dapit, na siya representative, kanang vice gov. Ang atong presidente, na apoy vice presidente. Kay kung wala diha, ang presidente, o magdaot ba, ma-hospital, na siya representative, kanang iyang vice president. Ina na po si Kristo pa, biya, ang iyang simbahan diri sa yuta nga wala siya representative. No way. No? Kung ang gobyerno sa tao, ang gingharian sa tao, kay balo na, ang hari na siya representative. Si Kristo pa nga, pinaka maantigo, pinaka bright, makagahom, di siya kahibalo, mangitag representative niya, kung muadto na siya sa langit. Kay ang gingharian, ang leader, makita man yun na. Di naman makita ang pagka-leader ni Kristo, kay tuwa naman siya sa langit. So kinanglan na siya representative. Yeah, si Pedro ang ipasabot, anak.
Mao na nga kanang katungdanan ni Pedro holy yun na. Kay katungdanan man na nga gisango ni Kristo niya, di man nagikan sa demonyo, di man demonyo gahimuan ng katungdanan. So, unsay teksto nga gibasihan nga si Pedro santo o holy kanang iyang katungdanan? Revelation 3:7. Nga ang kakupot sa Yahweh tawag og holy o santo. Si Kristo na. Pero kay iyang mangituganan si Pedro sa tupa, himo niyang holy o santo ng katungdanan ni Pedro. Kay wala man si Kristo nag-ingon nga ako rin maghawid sa Yahweh o authority. Revelation chapter 3 verse 7, si Kristo ang gahawid sa Yahweh o authority. Pero kanang ang authority, iyan ang gipahawiran ni Pedro. So nagpasabot nga representative si Pedro. Kay gipahawiran man yan ni Pedro. Labi na kung muadto ta sa Juan 21:15-17, kung sa may mabasa diya. Sa Juan 21:15-17, katong taliabot na nga musaka si Kristo sa langit. Dito gi-turn over na gyud ni Kristo ang iyang pagka-universal pastor o kanang pope. Wa may mabasa sa Biblia nga pope sama sa wa pay mabasa kanang katungdanan gali sa leader sa Iglesia ni Cristo, executive minister. Wa may mabasa nga kanang leader tawag og executive minister. Wala. Kanang pope wa po'y mabasa litra por litra. Pero kung subton ana as Biblia ng leader, sumli ng leader di ba pope o kanang executive na hinumdum lang pus debate sa una si CFD o Iglesia ni Cristo nga debater nga ang Iglesia ni Cristo nag-ingon walay labaw sa mga apostoles. Way leader nila, tupong nilang katungdanan. Ako nagtanaw sa debate na kaingon ko inconsistent po ng Iglesia ni Cristoana. Kay nibarog sila sa debate nga walay labaw sa mga apostoles. Pero ang Iglesia ni Cristo naa sila executive minister. So man ang executive minister, di ba labaw? Leader good. Executive. Di ba? Di ba inconsistent ang Iglesia ni Cristoana? Nga nibarog sila debate sa proposition nga walay labaw sa mga apostoles, tupong ang ilang katungdanan. Nya kay sa Katoliko na may labaw, na may chief, para mag-Supreme Court nga mga labaw ng mga justice pero na ay chief justice. Inanapot sa Katoliko, mga labaw, mga leader ng mga apostoles pero na ay chief kanang tinugyanan si Yahweh. Unang bilig di ko sa Katoliko kay kumpleto ba? Kay kanagong grupo sa mga apostoles, mura mo na sa Supreme Court kay governing body man na bisan manggani sa gobyerno na to na may presidente. Ang Supreme Court na apoy chief. Governing body good. So balaod na ang chief. Nya bisag ang atong DEX, ang atong education, di ba na apoy Secretary of Education, labaw na. Yung mga subheads po. Sus, patay. Nya, ang Iglesia ni Cristo, ang mga ministro ko, no, tupong rag katungdanan. Mga apostoles, tupong. Nya, nganong naa sila executive? So, kung consistent sila, wala unta sila executive. Kaya ka na executive, labaw man. Mo na pangutanan ako sa Iglesia ni Cristo, nga hangtod karon wa pag itubag. Nga, muingon sila, sa tanang mga apostoles, tupong ilang katungdanan, wala labaw, pero sila na executive. So, na executive, di ba labaw? Leader sa mga ministro nila. O mangganin nga inigkamatay sa ilang executive minister pulihan, kaya naagi mo puli. Di ba? Mga igsuon. So, mao na. Mga igsuon nga. Wa pa ko ka-explain day ato galing Juan 21:15-17. Musamot pag yun nga Santo Papa o leader o universal pastor si Pedro. Gipasabot ni Kristo. Usbon ko, walay mabasa litra por litra sa Biblia. Nga si Pedro gitawag o Santo Papa. Pero wa po'y mabasa nga dili Santo Papa si Pedro. Pero naay masabot. Akong usbon, sa Biblia, walay mabasa nga si Pedro gitawag og Santo Papa litra por litra. Pero wala po'y mabasa nga si Pedro dili Santo Papa tabla. Pero nganong dili matabla,
Kay apil man ang pagsabot, Nehemias 8:8. Nganong apil ang pagsabot, Nehemias 8:8. Ilang gisabot ang kasuguan mo nang nakasabot sila. Sa to pa apil ang pagsabot, dili lang kay litra por litra. Na kung litra por litra ang tanan, way nakatuman. Di ba? Kay kanang mga ngalan sa ministro nila, di mo na mabasa sa Biblia tanan. Kanang ganing pag-ingon nga si Ellen White propeta, di mo na mabasa sa Biblia. Kung tanan litra por litra basahon sa Biblia. No way, mga igsoon. Nakaron, kay apil man ang pagsabot, subalid tong atong premise ganina. Nganong santo pa ang kanang katungdan ni Pedro, bisag dili mabasa sa Biblia litra por litra, masabot nga santo papa siya. Kay kanang iyang katungdanan, balaan ang gabuot anak, si Kristo. Si Kristo man tong gaingon ni Pedro, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. So balaan yang katungdanan, kaya ang gatugyan ang katungdanan balaan si Kristo. Yan na apoy mabasa, Revelation 3:7, ang gahawid sa Yahweh, huli, santo. Balaan. Unya, asam na mabasa nga, pader ng tinugyanan si Yahweh. Mao man ang katungdanan ni Pedro. Isaias 22:21 o 22, ang tinugyanan si Yahweh tawag ng pader. So na ay implication, mga igsoon. Unya, madugangan pag yun ng pagsabot katong sa Juan 21:15-17. Katong sa diyang musaka na si Kristo sa langit, iyang giingnan si Pedro sa tanang mga apostoles nga tuwa dito, nag-alirong, sa tanang mga apostoles nga tuwa dito ga-alirong, si Pedro may giingnan, kay siya may gitugyanon si Yahweh, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Sabi mo po sa butana, trabaho na, katungdanan na sa pagka-universal pastor. Nganong universal pastor? Tungod kay ang mga karnero ni Kristo universal, dili kay dayusisan lang, by district lang. Dili. No? Kung atong itandi ang katungdanan sa mga obispo ng Katoliko, limited ang ilang pagka-pastor. Kay example, ang atong obispo nga si Bishop Kaermari o the Most Reverend Severo Kaermari, ang iyang pagka-obispo diri ra sa Diocese of Dipolo. O ang mga obispo po sa ubang dapit, obispo sila o pastor sila sa ilang rapong dapit. Pero ang pagka-pastor ni Pedro, universal kay ang pagka-pastor mo na ni Kristo. Kung sa may giingon ni Kristo ni Pedro, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Mga karnero ni Kristo dili kay sa Pilipinas lang, dili kay sa Germany lang, sa Amerika lang, sa Jerusalem lang, sa Roma lang. Tanang dapit sakop na ni Kristo. So kanang giingon ni Kristo ni Pedro, ang gitahas ni Kristo ni Pedro nga pagkapastor, ang iya anak, ang pagka-universal. Timan sa tanang mga apostoles nga gaalirong dito, si Pedro ray ang giingnan, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Kung muuyon ka nga ang mga karnero ni Kristo, universal. Sa ato pa, ang pagka-universal ni Kristo nga pastor, mo iyang gisangon ni Pedro. So sakto ang doktrinang Katoliko na si Pedro, representative of Jesus Christ. Masabot, dili mabasa litra po litra, na representative si Pedro, pero masabot. Nganong masabot? Kay kanang katungdanan nga gitugyan, gisangon ni Kristo ni Pedro, katungdanan na ni Kristo. Pagkalabawang pastor, pagka-universal pastor. Sa tanang mga apostolisa, si Pedro yang giingnan na. Dili si Mateo, dili si Juan, dili. Si Pedro. Tanang mga apostoles, tuwa dito, galirong, pero si Pedro rin yung giingnan. Susama ra nga si Kristo namili o nag-appoint og Chief Justice sa Supreme Court. Ang grupo sa mga apostoles sa Katoliko nga pagtulunan gitawag ng magisterium na chief. So mapanag-ingali nato ng grupo sa mga apostoles, magisterium. Ang Supreme Court nga na chief. Dayon, mga igsoon, klaro na, di ba?
So, masabot ang pagka-leader o Santo Papa ni Pedro sa tanang mga apostolis, mga igsuon. Gani giawat na grupo ron nga giawat na kanang titulo sa Santo Papa, giawat na sa kanang grupo ni Tatay Paulino Agapay, peace be upon him. Oh, giawat nila kay nakadungog ko kanang ilang leader tawgo nila Santo Papa. Oh, si Paulino Agapay. Pero kana klarong kinopya. Oh, kay Katoliko may gaon na anak. Oh, ang kinopya mao'y pasaylo ako sa pag-ingon fake. Sama ng kwarta. Ang nangupya mao'y fake. Di ba? Ang nangupya fake kay ang nangupya wa siya katungod. Iya lang mong gikopya. Ang original katong gikopyahan. Di ba? Oh. Nakaron klaro man na nga kanang piniling nasod nga grupo ni Tatay Paulino Agapay, peace be upon him, nagtahod man ta nila, no? Bisag ginana sila, lahi sila pagtuo. Pero kay nangopya man sila mo'y fake. Kaya ang original katong gikopyaan. Klaro na, ang ila pa yung grupo nagsugod 1956, unang Katoliko. So maklaro, kinsay nangopya. So pasayloa lang gyud ko, no? Wa ko laing termino nga kanang makahatag ko gibug-aton emphasis fake. Kay kung tawgo lang nako dili tinuod, dili kay nabugat, no? Ang dili tinuod og fake mao ra nay meaning, pero sakit lang ng fake. Di ba? Sakit paminaw ng piki o fake. Fake money. Oh. Pero ang dili murag gaan ra paminawon pero mao ra meaning kanang moyon kag dili tinuod. Okay, kanang fake, di man na tinuod. Di ba? Di tinuod nga kwarta. No? Pero ako nang iklaro ninyo nga, parehas na siya. No? Kung masakitan mo ng pulong fake, pero tinuod yun na. Fake, kaya nang upyagod. Di ba? Kanya, ang tukbang po na sa INC, Executive Minister. Labaw ba? Supak sila Santo Papa nga posisyon na naamay tukbang na sa ila kanang executive minister, leader sa tanang mga ministro. Di ba? Ang Santo Papa, leader naman po na sa tanang mga pari. Riyas na yan na, kung igsoon. Di ba? Dayon, katapusang kanang argumento nga akong ipagawas karon kay taas naman kay tumurag na abot na tag usa ka oras. Kuha na lang. Kanang ngayon nga ang leader sa mga apostoles o ang chief nila si Pedro, basahan ninyo ang Lucas 22:26. Basig marambol ha, 26-22 ba na? Lucas 22:26. Malangan man ko hiner man ko mo pakli og Biblia kay dili kay ko partikular ang pakli. Ang ako nga nakasabot ko sa mga gisultis Biblia. Kaya saan man ang makikita mo memorize og bersikulo pero dili po mao ang atong interpretation. Oh? Mas maya na lang di kita ka balo mo memorize og bersikulo og numero pero ang atong interpretation na uyon sa kung sinasuwat sa Biblia. Di ba? Oh. Basahin ninyo ang Lucas 22:26 no kung wala ko masayop og kutlo. Kanang background anang Lucas 22:26. Ang mga apostolos diha nang gilalis kinsay chief nila, kinsay leader nila, no? Nang gilalis kinsay leader o kinsay chief nila. Now, so ubang mga relihiyon karon sa mas Iglesia ni Cristo, sa ilang teaching, walay labaw sa mga apostolis, di ba? Walay labaw. Kay sa debate ni Barog sila ana katong debate sa Cebu. Kung ako malimot si Ramil Parbato ug si sa Iglesia sa Katoliko si Engineer Ramon Gitamundok. Nga si Ramon Gitamundok si IPD ni affirm siya nga sa tanang mga apostoles si Pedro mo'y leader o chief. Sa Iglesia ni Cristo supak sila na tupong ra kuno ang katungdanan sa mga apostoles. Pero kung basahon ng Biblia kay klaro man nga daog sakto ang Katoliko. Lucas 22:26 nang gilalis ang mga apostoles kinsay chief, kinsay leader nila. Unya, kung basahon nimo ng duha ka translation kanang Revised Standard Version o RSV, ang translation diha
chief o leader. Sa King James, chief. Lucas 22:26. Kaisgot diha og chief. Basig marambol. Basta kay Revised Standard Version o RSV o King James Version, naghubad sila chief o leader. Kay ang mga apostoles mong diha, galalis kinsay chief, kinsay leader nila. Si Kristo wala mo supak. Wa siya moingon nga walay labaw ninyo. Samas gitudlo sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo. Moingon sila nga walay leader, walay chief. Pero si Kristo wala siya moingon nga walay chief. Wala siya moingon nga walay chief, walay leader ninyo. Wala. Unsay giingon ni Kristo diha, iyang giapirmahan ang pagtulon ng Katoliko nga naay chief nila. Ano man, ingon si Kristo nga, ang labaw diha ninyo kadtong mo alagad sa tanan o magpakasulugoon. Basahan ninyo, Lucas 22:26. Nang gilalis ang mga apostoles, kinsay chief, kinsay leader nila. Wa gyud mo ingon si Kristo nga sayop mo walay labaw ninyo. Unsay giingon ni Kristo? Ang labaw o chief diha ninyo kadtong magpakasulugoon o kadtong sugoon. Sa tanang mga apostoles katong taliabot na si Kristo mukayab sa langit, kinsa may gisugo ni Kristo nga mualagad sa tanan muatiman sa tanan niyang mga karnero. Trabaho mo na sa usa ka sulugon. Kinsa may iyang gipaatiman sa iyang mga karnero, mga tao nga sakop sa iyang iglesia? Si Pedro. So therefore, si Pedro mo ay gipasabot ni Kristo nga chief nila. Di na mabasa litra por litra nga nag-ingon si Kristo nga ikaw Pedro mo ay chief, ikaw mo ay leader, o ikaw mo ay pope. Wala mag-ingon si Kristo ana litra por litra, pero iyang gipasabot. Ganong iyang gipasabot, kaya nag-ingon man siya. Wa man siya musupak sa diha ng gilalis ng mga apostoles, kinsay leader, kinsay chief nila. Ingon siya nga ang leader diha ninyo kadtong mo alagad sa tanan o magpakasulugoon. Kinsa may iyang gitahasan na si Pedro. So si Pedro iyang gipasabot. Lucas 22:26. Ganong si Pedro gyud iyang gipasabot. Juan 21 lagi 15-17 katong mukayab na siya sa langit sa tanang mga apostoles nga tuwa dito gaalirong si Pedro mo iyang giingnan. Pedro, ikaw mo iyang akong sugon, emphasis gibutangan lang akong emphasis, ikaw mo akong suguon nga mo pastor, mo alagad sa tanan. Mo alagad sa tanan. Now, ang mga piniling nasod, moingon ra ba sila nga kana ko nung ang ipakaon ko no ni Pedro kanang mga literal nga pagkaon. No lahi na pang pamilya na, no? Ang chief yun nga ipakaon ni Pedro espiritual na, espirituhanon. Ang lawas ni Kristo, mga pulong sa Diyos. Ito pa, mga teaching ang ipakaon sa leader. Dili ka ng, pwede po noon ka ng mga material. No? Pero ang pagkaon yun diha sa nga giandam sa simbahan, dili man yun ka ng pagkaon na sa lawas. Kaon mas kalag. Ito pa, mga teaching. Itong giingon ni Kristo nga, ako mao ang pan. Ang akong dugo ilimnon. Spiritual food man na, di ba? Mo na iapod-apod sa simbahan. Mo na nga sa matag misa magpakaon jud lawas ni Kristo. Di ba? O dugo ni Kristo sa bayhon sa panog bino. Mo na nga kana ra bang mga pinaling nasod mo ako sa ra ba na sila sa Katoliko nga wa ko nung magpakaon ng Katoliko. Si wala matag misa ga pakaon ng Katoliko. Di lang mo apil. Kay di mo Katoliko. Wa mo pasakop. Naingon ra ba diya sa Juan 10:16 nga kadtong wala masakop sa kupon. Ito pa magpasakop punta mo kay original man ning Katoliko. Wa mo magpasakop so wa mo mutuman sa Biblia. Juan 10:16 doon na pa'y wala masakop ni ini. Kinahanglan magpasakop o sa kupon. Nagis pagsangyaw. Yawa mo nagpasakop. So wa mo mutuo sa Biblia. No? Alang-alang kami mo pasakop ninyo nga dili man na tinuod ninyo tukod ra mo nagtao. So mao na mga igsoon. Lucas 22:26
very pinakabugat sa mga argumento nga akong giluwatan karon aning nga exposition mga igsoon nga ang mga apostoles nang gilalis kinsay chief, kinsay leader nila. Wa gyud moingon si Kristo, sama sa giingon sa mga iglesia ni Kristo nga tupong ra kuno walay labaw sa mga apostoles. Wa gyud mo afirmar si Kristo ana. Giapirmahan ni Kristo diha nga saktong Katoliko. Ano man ingon si Kristo? Ang labaw diha ninyo kadtong moalagad sa tanan o magpakasulugoon o akong suguon. Kinsa may ang gisugo nga moalagad sa tanan o nga muatiman o sa tanan mga karnero ni Kristo. Universal ha? Dili pareha sa among obispo ka, dayos isugtipulog lang. Oh? Universal. O Pope. Kinsay yang giingnan na. Si Pedro. Pedro, atiman na ang ako mga karnero. Buhat man na sa pagkalabang pastor. Si Pedro. So si Pedro ang ipasabot ni Kristo sa iyang pag-ingon sa Lucas 22:26, ang labaw diha ninyo akong mga apostoles kadtong akong suguon nga magpakasulugoon nga moalagad sa tanan. Si Pedro, ako na ning gibalik mga igsoon, emphasis si Pedro 1:21-15-17. So mao na mga igsoon, no? So katong pagtawag og amahan ha, dili to katong nag-ingon si Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dito literal ha. Ang ipasabot ni Kristo ato kana nga dili ta magpataas. Bisan pagalig mayor o gobernador kana inyong katungdanan labaw man na. Oh, amahan man na. Munangay mo pagpataas kay kung magpataas mo ipaubos mo, pasabot di mo ang ngayan anang titulo nga taas. No? So mao na sa simbahan ingon na pod pahinumdum sa mga pare pod nga dili man gibawal sa Ginoo nga gamito nato ng titulo sa Dios. No? Basta tumanon lang po nato ng kinaiyaan na mapayubsanon dili mapahitason. So siguro sa history na mga pare nga mapahitason na himong dili sila ang ngayan ana ilang katungdanan pero dili tanan. Kinahanglan po yung mga pare nga mapaubsanon. Pero dili nato ilahap tanan kana man po tarong, di ba? Oh. So taas naman kay ito akong exposition. Okay? Ako na ning putlon din ang wala na ko matuki ani nga issue sa sunod na lang pod, no? O kung doon na mo'y pangutanan ako, kuan lang, pag PM lang muna ako sa Facebook. Ang akong Facebook, Silbert Adriatico Dondoyano. Ang akong Facebook, Silbert Adriatico Dondoyano. Kung puno na akong mga friends, i-follow na lang, no? Then, PM mo na ako, Silbert Adriatico Dondoyano sa inyong pangutana kay himuan ako nag-video at ang ilang sa akong YouTube. Ang akong YouTube, Veritas Dipolog, no? Veritas Dipolog. Veritas ang spelling Victor Eco Romeo India Tango Alpha Sierra Veritas then space Dipolog kay taga Dipolog man ko. Veritas Dipolog. Una akong YouTube. Akong Facebook, Silbert Adriatico Dondoyano. Akong ngalan, first name, Silbert. Ang akong middle name, Adriatico. Ang akong apelyido, Dondoyano. Ang Silbert, C ng Silbert. Akong spell, C as in Charlie, India, Eco, Lima, Bravo, Eco, Romeo, Tango, Silbert. Tapos muna ko, C, Charlie, Charlie, India, or I, Eco, E, L, sayang na, 5. Okay. Then B, Bravo, Eco, E, Romeo, Tango. Silbert. Adriatico, sayang na spellingon. A-D-R-I-A-T-I-C-O. Adriatico Dondoyano. D-O-N-D-O Dondoyano. Y-A-N-O. Dondoyano. So muna ako rin, PM na mo, kaya rin akong matuki na. Maghimo kong video sa inyo mga pangutana. Hinay mga type mo ng di kay ko mo tubag o kanang type. Mo tubag ko dahil sa Facebook pero dugay na kay kong gamaan. Dugay ko maka-type.
Kung gusto mo ka nang madali ko maka-respond yun sa video lang or sa radio ba or ano, basta kay kanang isulti ako kaysa sulat or sa type, hinay ko mag-type. So mao na mga igsoon. So hangtod sa sunod nga higayon, kini ang inyong igsuon nga si Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. I love you all. Bye-bye.